What is up mga kagitarisma? So ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ba tugtugin yung intro ng gitara by Parokya ni Edgar. Una sa lahat, dapat alamin muna natin ano ba yung mga chords sa intro. So let's start with G chord, and then B minor, yung ganitong version. Yan, mas madali ito. And then C add 9, tapos D. So yung first part ng intro ay sisimulan natin dito sa 3rd fret, 2nd string, gamit yung ring finger mo, pindutin mo yan. And then next natin yung hintuturo, ilagay mo yan sa 2nd fret, 3rd string. And then yung middle finger mo, ilagay mo sa 6th string, 3rd fret. Okay? So dito lang iikot yung first part ng chord. Okay? So hindi siya kagaya ng G chord. Okay? Pero G chord pa rin ito. May konting style lang. Okay? Kasi nga medyo maarte yung intro nung song na ito. Ayan. So again, itong tatlong finger nyo lang yung gagamitin nyo dyan. Itong inyong pinky finger, ano lang yan, steady lang yan dyan. Okay? Tamang relax lang yan. So, since itong tatlong finger na to yung mga pinindot natin, yan din yung kakalabitin nating strings. Okay? So, punta na tayo dito sa right hand natin. 2nd string, 3rd string, and then 6th string. So basically, yung thumb natin, ito yung nakalagay sa 6th string. And then yung hintuturo mo, yan yung nasa 3rd string. And then yung middle finger mo sa iyong pang-pluck ay dapat nasa 2nd string. Okay, so ang tunog yan ganito. So pluck natin. Pagalan ko muna. Ay, isa pa. Okay, isa pa. Yung first part natin is isang pitik. Pag sinabing pitik, ito, ipa-pluck mo. Yan. Okay, so yung tatlong finger mo yan. Ulitin natin, pitik. And then pag sinabi ko namang kalabit, itong hintuturo mo, kakalabitin mo yung 3rd string. Yan. Yan, ganun. Isa pa, pitik, kalabit, slap. Okay, bilisan natin ng konti. Pitik, kalabit, slap. So, pag binasa mo, ganito yan. Okay, isa pa. Pitik, kalabit, slap. Pitik, kalabit, slap. Okay, so second step. Pitik, kalabit, pitik ulit, slap. Okay, bilisan natin ng konti. Pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, mas mabilis pa. Pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, so pagka binabasa mo siya sa isip mo at hindi mo siya binabanggit, ganito yung tunog niyan. Isa pa. Pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, so pagsamahin natin yung step 1 tsaka itong step 2. Pitik, kalabit, slap. Pitik, kalabit, pitik, slap. Bilisan natin. Pitik, kalabit, slap. Pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, so tanggalin natin yung sound. Yung gitara lang yung maririnig. Ganito ang tunog niyan. So bago tayo pumunta sa next chord, ay kalabitin mo muna ulit yung 6th string. Yan, okay. Dagdag natin to yung 6th string. So, pitik, kalabit, slap, pitik, kalabit, pitik, slap, and then 6th string. Okay, isa pa. Yan, and then next chord, B minor na madali. Same pa rin ng pattern ng pagpitik. Okay, pitik. And then, yung 3rd string, again, yung pa rin yung kakalabitin. Okay? Kalabit. But this time, itong middle finger mo yung kakalabit. Okay? Kasi nasa ibang chord ka na. Hindi kagaya dito kanina, yung hintuturo mo yung kakalabit. Dahil nandito ka na sa B minor, trabaho na ngayon ni middle finger ang pagkalabit. Kasi siya na yung nakapindot dito sa 3rd string natin. Okay, so same pattern pa rin. Pitik, kalabit, slap, pitik, kalabit, pitik,
slap. Okay? So, kung paano yung ginawa mo dito, ganun din yung gagawin mo sa B minor na pattern. Okay? Ang nagkaiba lang, ito ay G chord, ito ay B minor chord. Okay? So, from the start tayo sa G, pitik, kalabit, slap, pitik, kalabit, pitik, slap, and then bass. And then next chord, pitik, kalabit, slap, pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, so bilisan natin kasama yung first chord natin. In 3, 2, 1, go. Ayan, after that, bago ka lumipat sa next chord, pitikin mo yung fifth string. Okay, trabaho yan ni hintuturo, tsaka ni thumb. Okay, so pindutin natin. And then, ating i-pluck. Yan, isa pa. And then, pluck sa fifth string. Si C-add9 ay kamukha lang siya ng G chord, yung first chord natin kanina. Ang pagkakaiba lang, yung middle finger mo, ibababa mo lang sa fifth string. Ayan, so nasa C-add9 ka na ngayon. Ito yung pangatlong chords natin. Same pattern pa rin naman, walang nagbago. Pitik, kalabit, slap, pitik, kalabit, pitik, slap. Okay, so after nung huling slap, pupunta na tayo sa last chord. So para magawa yon, punta mo yung pinky finger. Ayan, this time gagamitin mo na si pinky finger sa iyong last chord. So punta ka sa 3rd fret, 1st string, pitikin mo yan. And then, pag napitik mo na yan, punta ka sa 4th string, open string. Ibig sabihin, wala kang pipindutin sa mga fret. Okay? Open string lang yan. Ulitin natin. 3rd fret, 1st string, and then open string, 4th string. Yan. Pagsamahin natin, simula sa C-add9. Yan. So, magkasunod lang siya. 1st string, 4th string. Yan. Dagdagan pa natin yung middle finger, ilagay mo sa 2nd fret, 1st string. Ulitin natin. And then, open string mo yung middle finger mo. Okay, isa pa. 3rd string, 1st string, 4th string, 1st string again, open string, and then 2nd fret, 1st string ulit. Isa pa. Yan, so ganun siya. Bagalan lang natin. Okay, so buuin natin from the start. G, itong susunod na step, medyo mas mahirap siyang ipaliwanag. So, ang gagawin ko ay babagalan ko na lang. So, sana masundan nyo siya. Okay? Alam ko medyo challenging yung last part ng lesson na to, pero ang gawin lang po ninyo ay i-slow mo ninyo yung video na to at saka nyo i-play and pause. Play and pause. Ganun lang yung diskarte dyan, guys. And then ulit-ulitin nyo lang siyang panoorin at sabayan hanggang sa makuha nyo yung tamang speed nung pag-pluck nung bawat
string.